Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Dito po tayo sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo na binibigyan po natin ng buhay ang mga sitas na nakatakda sa bawat linggo na yun ay araw ng pagsamba na ginagawa natin sa templo. Kumbaga, panibago na naman topic. Siguro yung at present last week, makakarelate doon. Na importante yung linggo na dapat hindi ka mag-absent. Ngayon, nandito tayo bago na naman topic. Ang una pong aralin, sabi sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, Evangelista, sa Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 14. Ito pong Ebanghelyo, si Apostol Juan Evangelista po ang may sulat. Pero yung pong binabanggit dito na Juan, si San Juan Bautista naman. Siya yung mauuna sa mukha ng ating dakilang Panginoon na magpapatunay o magpapatotoo sa ating dakilang Panginoon. Ang nakasulat po, ganito. Nang pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin, nang pasimulay, sumasa Diyos. Na kung liliwanagin po mga kaibigan, kapatid, sa pinagmulan ng lahat ng bagay, merong Diyos, merong berbo na sumasa Diyos at yung berbo ay Diyos. Pero sabi ng iba, dalawa ang Diyos. Ibaba natin sa paglilikha ng tao. Sabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Yung ginamit na pronoun natin. Pag sinabing natin, may nag-uusap. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Kung pag-aaralan po natin, para hindi tayo maguluhan sa kalagayan ng Diyos, dito tayo sa kalagayan ng tao. I-relate natin kung papaano ang tao merong sangkap sa kanyang pagkatao, ganon din maikukunik natin sa kalagayan ng Diyos. Ganito po yan. Hindi baga ang tao merong tinatawag na espiritu. Yung espiritu, yun yung tinatawag na isip. Ito yung nagpaplano, ito yung tumatanggap ng mga, kumbaga yung memory, mga alaala. Sabi nga sa malalim na pag-aaral nyo, ang espiritu, may paliwanag, alaala, bait, loob. Na kung liliwanagin po, isa yung sangkap ng tao. Sabi rin ni Apostol Juan, yung sa sinabi ng ating dakilang Panginoon. Darating ika nga ang panahon na kayo'y magsisisamba sa espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, ang Diyos, espiritu. Kung paano ang Diyos may espiritu, o ang Diyos ay espiritu at ang tao naman ay may sangkap na espiritu, maihahambing na natin yan. Meron na siyang isang kalagayan. Hindi ba ang ating dakilang Panginoon, sabi sa 14, at nagkatawang tao ang berbo. Hindi ba ang tao meron ding katawan? Kung ang pagkakalikha ng tao ayon sa larawan at wangis ng Diyos, ibig sabihin, doon pa lang sa paglilinaw ng kalagayan ng tao
nakawangis ng Diyos ang pagkakagawa, maihahambing na natin yung kalagayan kung bakit ang Diyos ay may bahagi siya ng Espiritu at meron din siyang bahagi ng katawan. Dahil yung Berbo, yun yung nagkatawang tao. Hindi baga ang tao naman ay kapag siya po ay lumalaki na, nagkakaroon siya ng tinatawag na kamalayan. Sa madaling salita, kaluluwa. Kasi dati, wala naman tayong alam, walang malay. Pero habang paunti-unti, hindi baga lumalaki yung bata, kapag makulit, tanong ng tanong, ano yan, mainit ba yan? Hindi pa so sure, kahit makikita niya na, hindi, ako yan, mainit yan, hindi pa yan maniniwala, hahawakan pa yan hanggang sa mapasok. Dinidiscover niya kasi, kapag yun po ay natuturuan na ng mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng sanlibutan at natuto na, yun na yung tinatawag na kamalayan. Sa makatuwid, ito na yung kaluluwa. Sa kalagayan naman ng Diyos, sabi nga, kung hindi ako aalis, hindi bababa ang Espiritu Santo. At siya'y kukuha sa nasa akin ng ipapahayag sa inyo. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo na kumukuha siya ng ipapaliwanag niya sa mga tao para mas lalong maunawaan ng tao ang Ebanghelyo, ito ang nagbibigay ng unawa, lakas, ng pag-iisip at katalinuhan para yung mga malalalim na bagay ng Diyos malaman ng ating nag-iisang Espiritu din. Kumbaga, kumukunik yung Espiritu ng Diyos sa Espiritu natin, kaya nauunawaan natin yung salita ng Diyos. Na kung wala yan, hindi natin maiintindihan. Pero kapag mayroon ng Espiritu Santo, magkukunik na yun, ganun pala. Ganun pala ang purpose ng ating dakilang Panginoon, kaya pala siya bumaba. Para ang tao maibalik lahat sa Diyos. Kasi po ang nangyari, ang pagkakaplano ng Diyos, gawing perfecto ang lahat ng bagay. Pero dahil sa tukso, sinira ni Satanas. Sa totoo lang, malakas ang pananalig ni Adam. Hindi niya kayang tuksohin. Ang unang tao, si Adam, hindi kayang tuksohin ng diablo. Anong ginawa? Para lang mapasakay si Adam, ginamit muna yung babae. Kumbaga, indirect temptation, hindi mismo yung diablo at si Adam ang nag-usap o kaya wala silang diretsong kontak, idinaan muna sa babae para mapahamak ang tao. Kumbaga, ang plano ng Diyos, gawin perfect, pero sinira ni Satanas. Ngayon, nung bumaba natin dakilang Panginoon, ibinabalik niya muli sa pagiging perfect. Mula sa pagiging makasalanan, kapag nakarinig ng Ebanghelyo, hingi ng tawad, iiral doon yung pananampalataya. Hanggang sa napapractice na yan, papunta na yan sa pag-ibig o kaya pagiging sakal. Kung aralin po natin, ano ba ang layunin nitong Ebanghelyo sa Juan 1? Ito po ay nagpapaliwanag sa kalagayan na mula sa pasimula hanggang sa ang ating dakilang Panginoon nagkatawang tao. Ibig sabihin, hindi pa siya nagsasalita. Ano pa lang siya? Bata pa o kaya katulad pa lang siya ng sanggol na nakahiga sa isang sabsaban. Para ganun pa lang ang kalagayan. Ipinapaliwanag dito ni Apostol Juan na sa pasimula, meron na talagang salita o tinatawag na berbo. Ibig sabihin, kung nagkaroon ng Diyos na walang pasimula, kasi wala siyang origin, pinanggalingan eh. Dahil sa kanya nga lahat ng galing. Pero lahat ng yun ay kabutihan, kapayapaan, lahat kagandahan, kabutihan. Lahat ng yun ay nasa Diyos. Katangian niya po yun. Pero po, yung nasa sinapupunan niya, yung nasa kaloob-looban niya,
inilabas niya ngayon ang isang espiritu sa makatuwid bagay, ang kanyang bugtong na anak na sinasabi nasa sinapupunan ng Ama. Naging inspirasyon niya yung bugtong na anak na nabubuhay pa sa espiritu. Pagkatapos po noon, dahil kumbaga, naglikha muna siya ng mga hindi nakikita doon sa sangkalangitan. Naging inspirasyon niya po yung kanyang bugtong na anak para ipakita ang lahat ng mga makapangyarihang gawa hanggang sa likhain na ang sanglibutan. Likhain na ang liwanag, ang mga tanglaw, ang lupa, dagat, at ito na itong tinitira natin, yung sangkalupaan o sandaigdigan. Ngayon po, sabi dito, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ibig sabihin, kahit palang mga maliliit na bagay na spiritual na nilikha ng Diyos, kahit yung mga nabubuhay doon sa langit, yung apat na mga hayop na nakapaligid doon sa trono ng Diyos, yung 24 na matatanda, pati yung mga tirubines, mga sirapin, arkanghel, anghel, lahat po yan ay nilikha ng Diyos kasama na ang kanyang bugtong na anak na siyang Berbo sa makatuwid bagay, si Jesus. Pero hindi pa siya bumababa dito sa ibabaw ng lupa. Sabi dito, nasa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. Totoo po. Dahil po, kapag ang isang tao walang buhay o ipinalalagay nating patay, wala pong liwanag sa kanya. Wala siyang makikita. Kasi manhid lahat, wala na siyang pakialam o kaya wala siyang pakiramdam. Kaya walang liwanag sa kanya. Sabi dito, naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito na po yung sinasabi ko na si Juan Bautista na ipinanganak, kumbaga dahil sa katandaan ni Elizabeth na kumbaga yung dalawin ng anghel na manganganak ikanak si Elizabeth. Parang hindi naniwala kahit yung kanyang asawang si Zacarias. Kaya ano nangyari? Napipi po si Zacarias hanggang sa ipanganak si Juan Bautista. At nung tinatanong na sa kanya ang pangalan kung ano ang ibibigay na pangalan sa magiging anak niya, nagsulat siya na Juan ang kanyang pangalan at doon na nagpanauli ang kanyang pagsasalita. Kaya po, makapangyarihang gawa na naman yan ng Diyos na kung titingnan po natin, maganda yung naging pamamaraan ng Diyos dahil kaya si Juan Bautista sinugo na magiging una sa mukha ng ating dakilang Panginoon dahil siya po ang magpapanauli. Kumbaga, ang lahat ng daraanan ng ating dakilang Panginoon dapat tuwid na, dapat napatag na, dapat pantay-pantay na. Lahat ng mga bako-bako dapat wala na yan. Para yung panangaral ng Ebanghelyo maging dire-diretso na. Dahil napagsisi na ng kasalanan ngayon ni Juan Bautista. Na siya'y nagbabautismo ng tubig, tanda ng pagsisisi. Para bago man dumating ang ating dakilang Panginoon, ang lahat ng mga tao na makakasalamuha ng ating dakilang Panginoon ay nakapagsisi na at nakapagbalik loob na sa Diyos. Kumbaga, mas madali na pong tanggapin ang salita ng Diyos dahil malinis na ang mga kalooban. Kumbaga, nakapagpatawad na ang Diyos. Yun po yung pinakauna. Kaya isinugo si Juan Bautista.
ito'y naparitong saksi upang kanyang patutuhanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patutuhanan ang ilaw. Na kumbaga, bago magdumating yung ilaw, sa makatulid bagay ang ating dakilang Panginoon, ikinukunik niya na yung mga tao na merong itangay na dakila na nasa likuran niya, na kahit siya hindi karapat-dapat magbitbit ng sandalyas. Kumbaga, pinakamababa ng ginagamit ng tao, sandalyas na pinakamarumi. Hindi pa bagay si Juan Bautista para maging tagahawak noon. Kumbaga, inilalagay din ni Juan Bautista ang kalagayan niya na, kumbaga, sa kadakilaan ng ating dakilang Panginoon, siya wala sa kalingkingan o kahit sa kuko ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat ibinaba niya ng husto ang kanyang pagiging tao na isang taong makasalanan, na ang kanyang nasa likuran niya na sumusunod sa kanya ay isang banal, isang makapangyarihang bumaba dito sa ibabaw ng lupa na siyang magpapatutuo kung paano ang pag-ibig ng Ama na ipinakita sa mga tao, mararamdaman ngayon sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Ito po, hanggang ngayon, kung ipalalagay natin na wala na ang ating dakilang pang nasa langit na. Sabi, nagpasimula siya ang berbo o salita. Ipalagay natin ngayon na nandito nga ang salita ng Diyos na iniwan sa atin sa sanglibutan. Pero hindi po nakilala ng tao. Dahil walang puwang sa pag-iisip ng bawat tao o kahit sa tainga man ng tao ang makarinig ng salita ng Diyos. Pansinin po natin, saan ba ang mas maraming attendance? Sa loob ng simbahan o sa sabungan? Saan ba ang sa bilang na lang? Kaya nga, meron nga narinig akong kwento. Sabi ika na ng isang masamang anghel sa mabuting anghel. Sabi, sige, magbigayan tayo. Nung ipinakita yung sabungan, sabi ng masamang anghel, lahat yan sa amo ko. Sige, ako naman ang sasama sa'yo. Pumasok naman sila sa simbahan. Sabi, sigurado ka ba lahat nandiyan sa amo mo rin? Yung tunog dyan, akin din. Dahil ayaw pagbigyan na makinig ng salita ng Diyos. Kumbaga, naagaw po yung atensyon sa halip na gising para makinig ng salita ng Diyos, pero tulog. Ba't ka pa naglaan ng oras pumunta dito para matulog, hindi makapakinig ng Ebanghelyo? Yun po yun. Kaya po dito, kung aralin natin, sa pagpapatunay ni Juan Bautista, na ipinapahayag niya ng lubusan na kahit siya hindi karapat-dapat magbitbit ng sandalyas, dapat po maging kalagayan din natin. No, kumbaga, hindi tayo dapat karapat-dapat na dipahan ng ating dakilang Panginoon para patawarin ang ating mga kasalanan. Pero bakit niya isinigaw? Na patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman. Dahil po sa ka-inosentihan, hindi pa natin alam. Ngayon alam na natin na bumaba ng ating dakilang Panginoon at sinadya pa natin ang pagkasala. Sabi niya, wala nang natitira pang hain patungkol sa mga kasalanan. Sapagkat kung bumalik na muli tayo, ipinapapako natin muli ang ating dakilang Panginoon sa bilad na kahihiyan. Na kung saan, dapat po ang tao minsan lamang mabuksan ang kaisipan para makarinig ng salita ng Diyos, magsisi at magbalik loob. Dapat yung ingatan na natin hanggang sa huling hininga ng ating buhay, yung pagkakakilalan natin sa Diyos. Sabi dito, siya ay naparito sa sariling kanya at siya hindi tinanggap ng mga sarili kanya. Alalahanin na lang natin, mula nung panahon ni Adam,
hanggang sa panahon ni Jose. Iningatan ng Diyos yung lahi mula kay Adam. May record pa nga niyan si San Lucas, tapos si San Mateo, yung pagkakasunod-sunod ng, sabi sa Bible, kapag-arakian, usalin lahi mula kay Adam hanggang kay Jose. Iningatan yun ng Diyos. Pero anong nangyari? Hindi po kinilala ang ating dakilang Panginoon. Bagamat si Jose ang naging poster father ng ating dakilang Panginoon na nagtaguyod upang lumaki ang ating dakilang Panginoon dahil nga sa kalagayan ni Jose na siya isang karpentero lamang at ang ating dakilang Panginoon karpentero din, inilalagay nila na pinakaaba ang ating dakilang Panginoon na kumbaga walang-wala sa katalinuhan ng mga eskribas at mga parisiyo na nagsipag-aral ng mahabang panahon ng mga karunungan ni Moses. Kaya po kung titingnan natin, ini-small nila ang ating dakilang Panginoon. Kaya hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Yung Jerusalem, yung mga Hudyo na iningatan ng Diyos sa kabila ng mga hintil, hindi po kinilala ang ating dakilang Panginoon. Bakit? Kung nakilala sana nila, hindi nila ipinatako sa cross ang ating dakilang Panginoon. Sila po yung nagsisigawan, yung mga Hudyo. Yung sariling kanya na ang ating dakilang Panginoon dalhin doon sa paghihirap sa ibabaw ng kahoy para mamatay sa doon. Na kung titingnan natin, mas pinahalagahan pa si Barabas na isang kriminal kaysa sa ating dakilang Panginoon na walang kasalanan. Ipinagpalit ng mga Hudyo. Datapat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Ito naman po yung benepisyo ng mga tumanggap sa ating dakilang Panginoon. Ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya po, sa oras pala na mapakinggan natin ang salita ng Diyos, at ito'y ating trinasis papunta sa ating isip, pinagnilay-nilayan, o pinagbulay-bulayan, at pagkatapos yan, inunawa natin ng turo-turo, at tinanggap natin ng lubusan sa ating mga pag-iisip at sa ating puso, ito po pala ang magiging palatandaan ng pagiging anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung halimbawa, si brother, si sister, lahat yan tumanggap ng aral ng salita ng Diyos, ang pagtuturingan pala nila, brothers and sisters o magkakapatid. Pero kung meron pa rin pagtatalo-talo, hindi pagkaunawaan, awayan, magkakapatid, normal ba yun? Maaaring normal yun kung siguro kung ang isa doon, pinananahanan ng Espiritu Santo, ang isa wala. Hindi talagang natatalo-talo yan. Pero kung lahat ng yan ay pinangungunahan ng Espiritu Santo, kung yung mga alagad nga na iba ang panahon ng pagtawag kay Pedro, iba naman kay San Pablo, pero bakit sila na nagkakaisa? Dahil sa Espiritu Santo na nangunguna sa kanila para ipangaral ang salita ng Diyos. Kahit iba-ibang panahon, iba-ibang bayan yung pinanggalingan ng mga propeta, pero bakit interconnected ang kanilang mga sinasabi? Dahil po sa Espiritu Santo na nag-iisa lang ang nagdidikta sa mga isip nila na kanilang isusulat dito sa mga banal na kasulatan. Kaya yan po ang katotohanan niyan. Kaya yung pagiging anak ng Diyos, ito po ang dapat na pakaingatan natin. Dahil minsan lang po tayo tawaging anak ng Diyos. Pero sabi nga, itinuturing na anak ang kanyang minamahal kapag siya'y pinapalo. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng mga karamdaman, kabighatian, problema. Dahil ayaw niyan makahiwalay tayo. Pinakailangan natin maranasan yan para palagi natin siyang patawagan. Para palagi natin
ikinukulit ang ating sarili sa Kanya. Kaya, minsan, may mga karamdaman tayo na kung tutusin niya, parang sumusuko na tayo. Pero pamamaraan yun. Sabi nga ni San Pablo, naglagay ng tinik si Satanas upang huwag akong magpalalo. Ibig sabihin, para manatili tayong mapagpakumbaba sa ating mga sarili. Sabi po dito, sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan, na mga ipinanganak na hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa Diyos. Kaya po yung pagiging anak ng Diyos, minsan po sa magkakapatid na lang sa laman, iba-iba po kasi yan. Merong mga naunang tinawag ng Diyos na nasa murang edad, meron mga kung kailan na naggulang, minsan huli pa nga yung magulang na tinawag. Pero lahat, panapanahon po kasi yan. Yan po ang tinatawag na kalooban ng Diyos. Dahil kung tayo po mag-iisip, gusto natin, lahat ng pamilya natin, gusto natin, maisalba natin. Makarinig din ng salita ng Diyos. Pero bakit hindi natin nadadala? Dahil may tamang timing, panahon. Diyos po ang may kalooban noon. Kasi, tayo po, pipili muna siya ng isa sa isang pamilya. Hanggang sa mahikayat niya, darating din ang panahon ng ating mga kasamahan sa bahay. Mapapakinggan din niya ang salita ng Diyos. Kahit man huli, nasabihin natin na kung kailan naghihirap na sa pamumuhay, kung kailan malapit ng mamatay, ang mahalaga ng tumanggap siya ng aral ng salita ng Diyos. Kahit hindi siya nakapabautismo, kahit hindi siya nakapunta ng templo, ang mahalaga, yung aral, tinanggap at nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Kasi po, hindi naman mahalaga yung bautismo kung titingnan. Bakit? Tumanggap ka ng bautismo si Demas? Yung sinabihan lang siya na nakadipan na sa cross. Sinasabi ko sa iyo ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Kung ang tanong, may nangyari bang bautismo? Di ba wala? Ibig sabihin, yung pagtanggap, importante po yun. Nakinilala ngayon ni Demas ang ating dakilang Panginoon na parang pinaalalahanan niya pa si Isdas na hindi ka ba natatakot sa sinasabi niya? Kaya, kung titingnan po natin, napakahalaga na dapat makarating sa isang tao ang tanggapin ang aral o salita ng Diyos. Makilala natin siya. Sabi nito, sa huli, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Ito po yung pinapatutuhanan naman ni Juan Evangelista na nasaksihan niya ang bugtong na anak ng Diyos sa makatwibay ang ating dakilang Panginoon na nabuhay, napuspos ng biyaya at katotohanan dahil ipinangaral niya yung tawang katotohanan para sa mga tao, para ang tao ay hindi sila maligaw. At ng biyaya sapagkat marami siyang tinulungan, marami siyang pinagaling. Mga bulag, nakapita, mga pipi, nakapagsalita, mga bingi nakarinig, mga patay na buhay, may kitong gumaling, at kung ano-ano pang may karamdaman, nandun lahat yun sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya lumapit tayo sa Kanya upang siya naman ay lumapit sa atin. Kaya po, sa oras na ito, siguro mahaba ng ating oras. Hanggang dito na lang ang ating pakikibahagi. At kung ano man ang ating mga karaingan, hilingan man sa Diyos, problema man yan, karamdaman, o ano mang hinihingi natin, ipagkatiwala natin lahat sa Diyos. Huwag natin madali. Dahil iba ang proseso ng tao sa proseso ng Diyos. Kung siguro humihiling tayong gumaling agad ang karamdaman, kapag pinagaling kasi agad tayo, nakabukas, balik na naman tayo sa dati natin gawin. May proseso para magkaroon tayo ng unawa,
pahalagahan natin yung aral ng salita. Salamat po at magandang hapon sa bawat isa.